Magandang oras po sa inyo mga kaibigan. At dito naman po tayo muli sa ating Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Makalipas po ang mga nangyari kahapon tungkol po naman sa pag-usad ng impeachment complaint laban kay BP Sara at tuluyang naroon na nga po sa Senado bilang sila po yung tatayong judge, impeachment judge, yung mga senador, natingga doon dahil nga po sinabi ni Senate President Chis Escudero na hindi nila kami pwedeng pwersahin na madaliin dahil unang-una, sila dyan sa Kamara, inupuan nila yung issue ng matagal na panahon. Tapos kami ngayon ang ipe-pressure nila, hindi po pwede. Tama nga naman itong si SP Chis Escudero, mga kaibigan. After this, samang nagbabrowse ako online, meron po akong nakitang video ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At napagtanto ko, mga kaibigan, napatunayan kong muli na ang laki ng pagkakaiba ng leadership niya ni dating Pangulong Duterte at ni Pangulong BBM, mga kaibigan, no? Sa katulad na issue, katulad na issue ng impeachment. Noon kasing 2017, mga March to be exact, meron pong naghain ng impeachment complaint laban po kay nooy Vice President Leni Robredo. Siya po yung Vice President ni former President Rodrigo Duterte. Dahil nga po sa patuloy na banat at komentaryo nitong si ex-VP Leni tungkol po naman sa ipinatutupad po na war on drugs ng Duterte administration. Ang naghain po noon ng impeachment complaint laban kay ex-VP Leni ay walang iba kundi yung abogado ho ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito po yung yumaong si Attorney Oliver Lozano. Mga kaibigan, dahil ang sinabi noon ni Oliver Lozano, nang yumaong si Attorney Oliver Lozano, nag-violate daw ng Constitution at betrayal of public trust din ang dahilan niya. Kaya naghain siya ng impeachment complaint dyan sa Kamara. Pero alam po ninyo, tinanong ng isang reporter itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya, titing na pag-iisip, hindi ko iniisip yan, at saka sabi niya, guys, stop it. Lay off. Yun ang sinabi ng dating Pangulo. Sabi niya, may mandato yan, ibinoto ng tao yan, tapos basta nyo na lang i-impeach. Although proseso yan, sabi niya, pero hindi na, isipin nyo naman, may mandato siya. Ibinoto ng taong bayan, tapos impeach nyo lang. Sabi niya gano'n si Pangulong Duterte, Sinabi niya, lay off, stop it. Sabi niya, mas maraming issue na dapat tayong pagtuunan ng pansin. Katatapos lamang ng eleksyon. Ayan, 2016 sila elect, di ba? And 2017 itong sinasabi ko. Halos kaparehas lang naman yung distansya ng eleksyon nung nanalo si BBM at si BP Sara. Ganun din. Pero hindi kasi inulit nitong si PBBM yung pagsasabi niya na walang patutunguhan ng impeachment. Hindi matatag, hindi matigas yung kanyang pahayag na walang patutunguhan ng bansa kapag natuloy yung impeachment. Paghahati-hati lamang ang tao dyan. Hindi na niya inulit Kaya yan, tingnan nyo ngayon tuloy ang nangyari. Inimpeach si BP Sara dyan sa Kamara. Pero, mga kaibigan, it's not yet the end of the world para kay BP Sara at sa mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya. May naulinigan ako, kung hindi ako magkakamali, is either today or next week. Today, Friday, mga kaibigan, baka maglalabas daw ng statement itong si BP Sara. Hindi natin alam. Pero hindi natin alam kung eksakto
kung matutuloy today or next week. Pero alam na natin ang lalamanin ng kanyang sasabihin. Hindi naman umaatras sa laban yan mga kaibigan. Sigurado ang sasabihin niya, naharapin ko, lalabanan ko. Ang kagandahan naman nitong impeachment ng mga kaibigan, binabanggit kanina nitong si Senate President Chis Escudero, masasagot na niya. Masasagot na niya at maipakita niya ang kanyang mga ebidensya na hindi niya ginawa o ginagawa yung mga ipinaparatang sa kanya nitong mga kongresista na mahilig magparatang mga kaibigan. Meron pa siyang pagkakataon pala na siya ang mag-abogado mismo sa kanyang sarili. Total, abogado naman siya, si VP Sara. Ang laki-laki talaga ng pagkakaiba, mga kaibigan, ng dating Pangulong Duterte at ni PBBM. Tapos sinabi nitong si BBM, kanina, wala daw siyang kinalaman dun sa impeachment. Siyempre, anong reaksyon ng mga maka-Duterte? Hindi sila maniniwala dyan. Kahit ilang beses pang isigaw at sabihin ni PBBM na wala siyang kinalaman, walang maniniwala sa iyo na taga-kabila. Tapos inamin din niya, parang binawi niya agad yung sinabi niya na wala akong kinalaman dyan Dahil kinausap pala siya. Kinausap pala siya ng kanyang anak na si Sandro. Yung unang-una sa listahan. Yung unang-una sa mga lumagda, pumirma para sa impeachment at mailipat dun sa Senado. Yung articles of impeachment laban kay BP. Walang kinalaman ang executive, sabi ni PBBM, pero inamin din niya na nag-uusap daw sila, na pag-uusapan din pala nila yan ni Speaker Romualdez, yung kanyang pinsan. So paano niya sasabihin na wala kaming kinalaman dyan? Binawi din niya yung sinabi niya na nag-uusap din kami, napag-uusapan namin yan. At siya pa ang nag-advise dun sa kanyang anak na suportahan mo ang proseso. prosesong shortcut, mga kaibigan. Sa tingin ko lang, sa akin lang naman. At sa tingin din ng marami, ng mga eksperto, kahit pwede ito nilang itinatanggi, meron ng usok na lumalabas na may kapalit yung paglagda nila dyan sa articles of impeachment na yan. Siyempre, hindi sila aamin. Pero marami na tayong nauulinigan, maraming napagtatanungan na meron nung kapalit yung kanilang lagda o pirma. Yan po naman sa articles of impeachment na maipasa agad dun sa Senado. Sinortcut nila Yung iba atubili. Alumpihit, nagdadalawang isip. Pero nung pangunahan itong si Sandro Marcos at may pinangako ayon sa kanila, hindi natin ma-confirm pero may usok na lumalabas kaya pumirma na rin. Pumirma na rin, mga kaibigan. Nakakapagduda, hindi ho ba? Inupuan nila ng matagal. Naghihintay lamang ng tamang panahon o tamang pagkakataon. Those were the days, mga kaibigan. I hope we can turn back the time, kung may kapangyarihan lang tayo noong panahon bago mag-eleksyon noong 2016 at itong nakalipas lang na eleksyon nung panahon na bumubuo pa lang sila ng kanilang pagkakaisa o yung unity ni Duterte at ni Marcos. Sana nasabihan natin si BP Sara noon, wala kang aasahan dyan. Hindi kayo pagtatanggol niyan. Nakakalungkot yun ang nangyari. Ganun po yan nangyari. Para bagang naging basura na lang yung kanilang naging partnership noong sila ay nangangampanya. Nung kasalukuyang nililigawan nila ang taong bayan. Para suportahan yung kanilang tandem. Kung alam lang natin na ganun mangyari,
sana hinikayat natin si VP Sara na huwag nang makipag-alyansa. Tingnan na ang nangyari. Mas marami siyang boto kaysa kay BBM, di ba? Kung nilabanan niya si BBM noon, malamang siya ang presidente ngayon eh. Pero tingnan niyo naman, dahil nagbigay siya, nagbigay siya, nagbigay daan siya kay BBM na maging Pangulo, kaya hindi niya tinuloy yung ambisyon niya. Pero tingnan niyo ang nangyari. Siya, basura na lang ngayon. Pinaliwalanan ni BBM. Pinaliwalanan ng kanyang mga kongresista noon na sumusuporta at pumapalakpak sa kanyang tatay na si dating Pangulong Duterte habang nagsasagawa ng kanyang SONA sa nakalipas po na 6 na taon. Bigla silang bumaliktad, mga kaibigan. Nasaan na kaya yung mga yun? Nasaan na sila? Dapat yun ho ang pag-aralan at itanim sa isipan ng mga botante, mga kaibigan. Yung mga political butterflies na yan na hindi mo maasahan, palipat-lipat, lumilipad, nag-o-over the bakod. Delikadong maging, delikadong maging kinatawan ho ninyo yan, mga kaibigan. Lolokohin lang kayo ng mga yan, Lalo na itong akap. Yung mga namamahagi ng akap ng mga politiko, naku po. Maghunos dili kayo, huwag niyong suportahan ng mga yan, mga kaibigan. Dahil tignan ninyo, ang politika nila, traidoran ang nangyayari. Traidoran. Katulad nga po ng binanggit ko, mga kaibigan, it's not yet the end of the world para kay VP Sara. Malamang naman sa malamang, mas patas na mag-isip ang mga nandyan sa Senado kaysa dun sa Kongreso, mga kaibigan. Sila po yung magsisilbing judge sa impeachment trial. Doon mailalabas ni VP Sara ang kanyang mga alas. Tunayan niya doon na hindi totoo ang mga inaakusa sa kanya ng pagwawaldas ng pondo ng OBP at ng DepEd. Mga kaibigan, At may pagtatanggol niya ang kanyang sarili, pwede siya maging abogado, katulad nga ng sinabi nitong si Senate President Chis Escudero kanina. So kaabang-abang, mga kaibigan, ang magiging first statement na papakawalan itong si VP Sara once po na lumutang siya at maglabas ng pahayag. It's either today, Friday, or next week. Yun po ang naulinigan natin, pero sigurado ako na ang magiging laman ng kanyang pahayag, siyempre, haharapin po niya. Haharapin niya yan dahil napakatapang niyang tao na siyang dapat nasusunod na maging Pangulo. Dahil yung tapang ho niya, ang kailangan ng bansa natin para tumino yung mga politikong abusado sa kapangyarihan, mga kaibigan. Hindi yung katulad ngayon na ngingiti-ngiti lang, dinadaan sa pakyot, hindi ko po pwede yan dahil tingnan ninyo, naglipan naman ng mga droga. Tumataas ang presyo ng mga bilihin. Bakit hindi yan munang inatupag ng gobyerno? Hindi muna yan ang inatupag ng mga politiko. Kaya kung nga sinabi sa inyo, pag nakita ho ninyo yung video, pinost ko dyan sa aking Facebook account. Yun yung reaksyon at pahayag nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang itanong siya. Reaksyon niya dun sa impeachment complaint na inihain kay ex-Vice President Leni Robredo. Stop it, sabi niya. Lay off. Stop it, guys. Katatapos lang ng eleksyon, may mandato yung tao, ang daming problema ng bayan na unahin natin. Yun ang leader. Sasabihin niya talaga harap-harapan. Hindi yung katulad na, hindi pwede, walang maitutulong ang impeachment.
lamya-lamya, mababaw, at weakling ang Pangulo kapag ganon. Pero katulad to ng dating Pangulong Duterte, stop it guys! Lay off! Sabi niya. May mandato ang Vice President. Huwag niyong sirain. Sabi niya gano'n. Yun ang kailangan nating Pangulo. At magkakaroon ulit tayo ng Pangulong kanya kapag nagtagumpay. Itong si VP Sara Duterte. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, ang Radyo Pilipino UK, ang palatuntunang kape at balita, mag-subscribe po kayo kahit minsan lang. Salamat po muli, saan man kayo naroroon, isang magandang oras sa inyo mga kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino. Bye for now, folks.